yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakaka-insulto. Kasi tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang mga first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Magandang araw po mga kapatid, kamusta ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Okay, sa ating pong mga tagapanood from Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang araw po sa inyo. Even sa ating mga OFW and syempre sa ating pong mga immigrant. Okay, sumagot na po si Attorney Rodante Marcoleta patungkol sa mga naging pahayag ni Bintol po dyan nga sa ginagawang pagdinig sa Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcoleta, mga kababayan. No, nito ni Senador Marcoleta. Abay matinik yung kanya hong mga binitawang salita dito. Pero bago nating panoorin ang video ni Attorney Marcoleta, panoorin muna natin ng saglit itong mga naging pahayag ni Bintol po, no, patungkol nga dyan sa ginagawang hearing ho na yan. But mga kababayan, don't forget to like, share, and subscribe. And syempre mag-comment ho kayo kung ano ho inyong masasabi sa mga nangyayaring ganito sa bansa ho natin ngayon. Lalong-lalo na dyan sa mga palpak ho ng mga flood control. Ito yung pahayag ni Bintol po, mga kababayan. Ayan po. Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagkus ay grandstanding at paepal lang ang ilan sa mga senador. At hindi naman, nagpista. Tuloy-tuloy ang daloy ng balita na para bang may diarrhea sa bibig. Aray ko po, sakit nito Napasama ako sa industriya ng legitimate media. Buti na lang hindi ako sinama sa listahan ng mga ngaw-ngawerong vloggers sa social media. Nakikinita na kasi ng taong bayan na walang mangyayari, walang mapanagot, walang makakasuhan, walang mapaparusahan sa investigasyon ng Senado. Wala raw kasing mangyayari sa mga naglalabas ng balita sa media. Malulusaw! Malulusaw lang daw ang isyong ito. Dahil kalaunan, masasapawan ng mga sangasangang epekto ng isyong ito. Yan po, mga kababayan, naging pahayag, no? Pero mga kababayan ko, kayo ba ay naniniwala na walang patutunguhan ng investigasyon patungkol dito sa Blue Ribbon Committee, itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol sa mga palpako na flood control? I-comment nyo nga yung inyong sagot dyan. Ako man din, alam nyo dati, yung mga nakarang hearing, marami talaga dyan, parang walang nangyayari. Pero ito, mas naniniwala ho ako dyan, mga kababayan, sa pamumuno po ni Marcoleta. At ito yung sagot ni Rodante Marcoleta sa mga naging pahayag naman ni Bintol po. Pakinggan po natin, mga kababayan. Ito ho. Isang araw pa lang Predicate pa lang kaya sabi niyo Sen. Biglang kung ano-ano na yung bakit sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na nakasalamin kahit hating gabi daw, sabi ni Rodante Marcoleta, ni Attorney. Araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yun. Puro pasikat yan mga yan. Puro epal. Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman ako sa tingin ko mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, para kay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. At sinabi ko naman doon, walang nagka-grandstand, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang gano'n. Wala tayong conclusion na gagawin dito. Di kasi ako, ayaw pa lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, yung kapatid niya Ayun na nga mga kababayan Ito na ho ang sinasabi ho ni Rodante Marcoleta. Ang membro ho ng Blue Ribbon Committee ay kapatid mo. Itong sinabi ho ni Rodante Marcoleta, which is yan nga po ay si Senador
Rapid Tulfo, no? So, ba't tuloy ho natin? Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Saan yung makatasagot yan? Pag Hindi dapat mag-usap na lang silang magkapatid. Di ba? Pero, Ayaw ko naman pasukan yun. Ayaw ko naman pakialaman yun. Halimbawa, kung prontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. pero may napansin ako dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay, kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, parang, sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang, para bang, halimbawa, maliligo ka dyan, di ba? Maliligo ka, nakapagsabon na, ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin Hindi mo? kasi parang sa pagkakasunod-sunod na pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba, may privilege speech. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon, Nelson, ano? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna sa... Kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin. Walang ibig sabihin ano pa man. So sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung gusto pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang person. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagkaliberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi yun. Hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka naman magtanong. Pwede ka lalo na kung At katulad. doon na niya banggitin yung mga binabanggit niya, pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga, meron daw siya nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro mga ilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga kuni-kuni, mga ganyan. Kuni-kuni. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi. Ayan na. Yun ang pasika, di ba? Ayun. Pero nakasalamin kahit hating gabi. Kasi wala akong narinig na ginanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi gano'n. Hindi papayagan yung gano'n. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin. Nakita naman natin, kabayan, kung paano talaga mamuno itong si Atty. Rodante Marcolita sa pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Talagang direct to the point. Talagang mabagsik, no? Alam mo, kahit pa sabihin nyo, ito sa akin lang, no? Kahit sabihin nyo na lahat ng walang patutunguhan ang mga investigasyon patungkol ho dito. Okay lang yan. Karapatan nyo ho yan, mga kababayan. Nasa malayang bansa ho tayo. Pero ako po personally, naniniwala ho ako na mayroong patutunguhan under the leadership of Marcolita. Etong ginagawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, yung mga palpak ho ng mga flood control. O kaya huwag tayo magsalita ng tapos, no?
Kasi ako, mas naniniwala ako dito. Alam naman natin, kabayan, nung nasa Congress pa ito, nakikipagdigbaan mo ito sa mga kapwa niya po, mga congressman. Pero talagang kita niyo naman, talagang until now, nakatindig pa rin ho, mga kababayan. Lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo nga, kayo. transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Tulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan, ay sabi na, siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig ko sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2. Ganon. At ito ay, nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin. Ito na nga, iniimbestigahan na nga eh. Ito rin si Kiko Pangilinan, ang daming alam sa buhay. Hindi ko nga alam, ba't nanalo to, kabayan eh. Ayan na nga, iniimbestiga na nga ng Blue Ribbon Committee. At ikaw, isang din naman senador, pwede ka naman dyan magsalita na. At kailangan nyo pang bumuo pa ng another. Ayan na nga, Blue Ribbon Committee. Ayan, mag-imbestiga na kayo. Hindi na yung ano pang pinagagawa nyo dyan. Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, Independent? kaya ito yung, para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen. Tapos nakita lang ang masasapawan tayo rin tayo. Ay, may ibig sabihin to parang ang nasistiho dito, parang tumayo ka ng bayan. At tika lang, mukhang masasapawan mo ako, tatayo rin ako dito. Kasi nga po kabayan, eto even yung mga kalaban, nakikita po nila kung ano yung impact ng etong pag-imbestiga ni Marcolita. Alam nila yan. Talagang alam nila na pag si Marcolita ho nag-iimbestiga, talagang pinag-uusapan, talagang trending, talagang nakaabang ang sambayan ng Pilipino kung ano talagang patutunguhan nitong investigasyon ho na ito. Tika lang, mukhang masasapawan tong isa. Kaya kailangan daw natin magtayo ng independent. Ay, naunsa naman ka. Una, naglagay ng ito mga plano-plano. Ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamayan. Kaya nga may Blue Ribbon Committee. Dahil ano ba yung trabaho? Ano ba yung tungkulin ng Blue Ribbon Committee? Ang mag-imbestiga patungkol ho sa mga kapalpakan or sa mga ahinsya ho ng gobyerno, mga kababayan, yan yung trabaho ho ng Blue Ribbon Committee. Kaya kailangan, ayan na nga makiisa ka na lang dyan, Pangilinan. Ano pa, tatayo-tayo ka pa. Gusto mo pa may tumayo ka pa lang independent ayan tayo magulo, mag-conflict. Kasi meron na. Diba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Diba? Si Senator Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta kayo sa rin, isa pa. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro para siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya kama? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Ayan na. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Diba? Kung ganyan, Sen, halimbawa ako. Teka lang. Huwag niyo munang ituloy yan. Ang sabi ho ni Rodante Marcolita, iniinsulto niya ako. Ayan na nga Membro ka ng Blue Ribbon Committee, tapos gusto mo pang magtayo ng isa pang independent na mag-iimbestiga sa mga flood control? Ano ba yan? Membro ka, tapos gusto mo magtayo pa ng isa pa? Independent na mag-iimbestiga. Ayan na nga, yan yung trabaho ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga tayo merong Blue Ribbon Committee.
para mag-imbestiga eh. Tapos membro ka man dyan, ano yun, para magsusulo ka. Hindi ko makaintindihan dito sa ibang mga senador eh. Anong sabi ni Rodante Marcolita? Ini-insulto niya ako. Oh, ayan ho ang sinasabi ho ni Marcolita, kabayan. Ano? Tuloy natin. Hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Oh. Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka Ayun, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Naku po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto yung Kasi ginawa mo. tama ka dahil Oh. unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun kung nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. First day of class, parang sinabi mong ayaw mo na sa classmate mo. Di, totoo lang, kung ganyan lang naman, dapat talaga bumitiw ka na dyan. Mas okay yon. Tapos yan, it's up to you. No? Kung gusto mong magbuo pa dyan ng independent na kung saan ay mag-iimbestiga, sige, mag-imbestiga ka, karapatan mo yan. Pero ito nga po mga kababayan, may panawagan po sila na baka pwedeng bumitaw ka na. Ito ho, sa kanila ko itong panawagan, hindi ho sa akin. Panawagan po nila na bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee kasi sabi nga ni Rodante Marcolita, ini-insulto mo siya eh. Ayan no? Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun na, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, ini-insulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong ini-insulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. na chairman ng Blue Ribbon Oo, Committee. ipakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po, na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala na, kayong tiwala eh. talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oo. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ang isang araw. Relax lang kayo. Relax lang. Okay? Observe lang tayo. Then tingnan po natin kung ano talaga ang mga mangyayari dito sa ginagawa niyang investigasyon. Kasi totoo naman ang sinasabi ni Marcolita eh. Hindi yung madali yan mga kababayan. Isipin mo, sa lawak ko ng korupsyon, sa lawak ko ng problema dyan sa mga flood control na yan, kakayanin mo ba isang araw yan? Hindi kasi sa ginawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon dyan sa Senado, ang nangyari kasi may mga ilan po sa mga personalidad na nagdakdak na. Nakiso daw, walang pupuntahan ito, walang aasahan yung taong bayan. Yung iba dyan nagsabi pa nga, bakit di mo ipatawag si ganito? Relax ka lang, isang araw pa nga lang eh. Masyado kasi kayong atat eh. Relax lang, hindi ito madali. Gaya ng sinabi ko, hindi ho milyonaryo ang binabangga niya dito. Hindi ho milyonaryo ang tinutugis ho dito sa investigasyon na ito mga kababayan. Bilyonaryo ho. Trilyonaryo ang tinutugis ho dito. Hindi ho milyonaryo. Kaya relax lang kayo dyan, ha? Well, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo, partikular nung Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Dahil hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman wala kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh.
Ang talagang una best dito na, well, sabi nyo nga, nakakainsulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa second ko, ano yan, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Yeah. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon, hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Oo, totoo yan. Ito, Senador Kiko, totoo nga naman itong sinasabi ng Marcolita. Bakit hindi na lang niyang unahin mo? Pagbigyan mo ng pansin yung committee mo yung dyan sa agrikultura, napakarami nating problema pagdating ho sa mga ating mga magsasaka, no? Kasi marami dyan mga kababayan, kaya nga tayo, diba, pagmahalan ng bigas, pagmahalan ng mga kung ano-ano mga produkto mga kababayan na kinukuha ho natin sa agrikultura, yan ang bigyan mo pansin. Hindi ka na, ito na nga, iniimbestigahan na kayong flood control ng Blue Ribbon Committee, which is ikaw din naman ay membro dyan. Okay, kaso nga lang, ang namumuno talaga dyan si Marcolita. No? So sabi nga ni Marcolita, instead na bumuo ka pa ng kung ano-ano, ito, asikasuhin mo yung committee mo para naman makinabang ang buong bansa and ang ating mga magsasaka. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Abay, ang una mong tingnan ngayon kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Independent investigative body. Magtatayo ka pa, andyan na nga, iniimbestigahan na nga Ayan tayo Unahin mo kasi yung yung committee mo, ayusin mo. Huwag ka na dito mo. Masyado ka naman yatang pasikat. Ayan tayo 'Di ba? Iniimbestigahan na nga tinutugis na nga kung sino yung mga salarin sa flood control. Tapos tatayo-tayo ka pa ng ganyan. Samantalang napakaraming mga kababayan natin ang may mga problema, no? Sa kanila pangkabuhayan patungkol dyan yung mga magsasaka po natin. Bakit yan ang hindi mo unahin? Yan naman yung committee mo. Masyado kasi, nasasapawan kasi nito ni Marcolita Ikaw naman kasi, Senador Marcolita, huwag mo naman sapawan sila. Ikaw kasi, pag nag-iimbestiga ka kasi, ang dami kasi nanonood sa'yo. Talagang nag-aabang kung ano talaga yung resulta So, dahan-dahan lang din. Di ba? Makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Pwede naman kaming magdebate doon. Diba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila. Magdebate tayo. Inahamon kayo ng debate. Totoo naman, kung wala kayong tiwala dyan, sa kay Rodante Marcolita, pwede naman kayo magdebate sa Blue Ribbon na yan. Diba? Wala pala kayong tiwala. Sabi nga, inahamon kayo ng debate, Tingnan lang natin kung may papalago dito. Tingnan lang natin kung may kakasaho dito sa kanyang panawagan, mga kababayan. Kung wala kayong tiwala, that's normal. Magdebate kayo. Ilatag nyo kung ano yung sa tingin ho ninyong mas maganda, sa tingin ho ninyong mas okay, ilatag nyo. Ganyan tayo Hingi na pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita siya. Kung magpo-propose kayo na, hindi naman yung naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyari nito Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo Totoo yan. Kasi alam naman natin kung ano talaga yung power, mga kababayan.
natatandaan niyo po, bago bumaba si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, kinausap niya si Marcolita. Itong si Atty. Marcolita, sabi niya nga, kailangan ka ng Senado, kailangan ka ng bayan, dahil yung isang tulad mong personalidad, ang kailangan, mayroong tapang, talino at may paninindigan. Sinabi ni dating Pangulong Duterte yan. Kaya nga po mga kababayan, marami pong umaasa. Ang nakita niyo naman kung gaano ho kalaki din ang naging power ho dito ni Marcolita, 'di ba? Isang higanting media outlet, yung ABS-CBN, pero napasarado po. Ayan, sino nag-imbestiga? Etong si Rodante Marcolita. Iba po yung magkaiba yung nangyaring investigasyon patungkol dito sa SMNI and ABS-CBN. Napakalaki po yung difference diyan, mga kababayan. Kasi kung matatandaan po natin, nasarado po ang SMNI dahil doon sa question si Eka Irek talking about doon sa travel expenses nitong si Martin Romualdez. Ang nangyari, pinaimbestigahan, then sinarado ang SMNI. Ito naman ng ABS-CBN, malaki yung pagkakaiba nito. Diba natatandaan nyo na di umano, ang dahilan talaga nito ay yung sa hindi ko nila tamang pagbayad ho ng buwis, mga kababayan. Sa 100 tao, 1.5 pa. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election Oo. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. So, hindi sila makaangat-angat ngayon. Masabi, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Eto na, mga kababayan. Paano nga naman sila magpapakitang gilas? Ito pa, pag nagkataon na merong mga makulong, maparusahan, na kung sino man po ang mga sangkot ho dito sa mga flood control. Kasi ang flood control kasi na ito, hindi ito matatapos ngayon Hindi ito matatapos 1 year from now, 2 years from now, until na bumaba po itong si BBM, 3 years from now. Mga kababayan, hindi yan ganun kabilis matatapos. Kasi yung mga project ko na yan, tatagal po yan ng ilang taon bago ho makumplito kung sakasakali. Kasi ngayon, back to zero sila Diba? Aayusin nila kung sakasakali yung mga flood control ho ng mga sumira na yan. Dahil na syempre, every time po na nagkakaroon ng ulan, abay talagang katakot-takot ho na baha na nararanasan ho natin. So mahirap itong i-recover sa loob po ng 3 taon na lamang na panunungkulan ni BBM. Ngayon, ito, kapag lalo itong sumikat si Rodante Marcoleta, pag nagkataon na talagang, siyempre, kapag may napatunayan, maraming papabor ho dito, sisikat ho ito sa 2028, mga kababayan. Maniwala ho kayo. Ngayon pa nga lang, nakikita natin yung bagsik ho nito Diba? So, pag nagkataon, kung sakasakali man, maging katandim ito ni Sara Duterte. Kasi for me, it's my own opinion. Ang pinaka-winnable talaga na magiging katandim ni Sara Duterte sa 2028, wag naman sana si Amy Marcos, mga kababayan. Wag naman sana. Kasi ako po talaga, 101%, hindi na talaga ako. Never again Marcos talaga, mga kababayan. Totoo yan, never again Marcos talaga ako. Kahit si Amy Marcos, pumapanag sa mga Duterte, never again ako dyan. Ngayon, wag naman sana maging katandim niya ni Sara Duterte si Amy. Pero feeling ko naman, di na mangyayari yun Kasi talagang may puwebe na ito si Sara Duterte. Even yung mga Duterte ho dito ho sa mga Marcos. Kasi supposed to be, kaya ni Amy gawin yan Sabihin niya sa tao kung ano talagang totoo, pero hindi niya ginagawa. Kasi siyempre, kapatid niya pa rin niya. Ngayon, pagka ito ho, ang naging katandim po ni Sara Duterte, si Bongo, si Bato, sure talaga yan, mga kababayan. Sigurado na yan. Eto ho. Tuloy natin. Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Yun naman. Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala naman kumontra. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Yun, mga kababayan. Walang kumontra. Nung sinabi niya ho na gusto niya yung Blue Ribbon, Eto, maraming tatamaan dito. Kung matatandaan po ninyo, napakarami po mga congressman ang talagang bumigwas-bigwas dito kay Marcolita, mga kababayan. Diba, natandaan nyo po, bago po matapos bago nagkaroon ng eleksyon, nitong May 12, mga kababayan, talagang tinanggal siya sa lahat po ng mga committee na kung saan nandun siya nabibilong. Dahil nga, syempre, para hindi niya maipagtanggol si Sara Duterte ng mga panahon na yun. Kasi alam niya naman kasi, mga kababayan, itong si Marcolita, talagang kung ano yung tama, nandun lamang siya. Diba? So, hindi naman ito masasabing pagtatanggol. Kundi, kumbaga, doon ka lang nag-i-stand kung ano yung katotohanan, mga kababayan. Ito na.
Marami pong sumasakay sa flood control ngayon dahil nga syempre alam naman ho natin, kahit hindi po involved sa mga politics, sabihin natin, kahit yung mga ordinaryong mga Pilipino, yung mga nagtatrabaho na supposed to be sa mga dapat, kasi actually ngayon hindi naman dapat talaga mainit na yung politics eh. Kaso nga lang nagiging mainit dahil nga dito sa mga palpak ho ng mga proyekto ng gobyerno. Kasi mga kababayan, dapat 3 years na eh. Dapat yung tinitingnan na ng tao kung ano na yung naging pagbabago, ano na yung naging achievement nitong administrasyon. Pero ngayon nandun pa tayo eh. Parang back to zero tayo mga kababayan. Itong si Abante naman, singit lang natin bago natin tapusin tong video na ito. Ito naman si Abante, mga kababayan. Yung baha, nandyan na paglabas ng bakuran niya. No, lalakad lang siya, nandyan na yung baha sa Maynila. Pero paiimbestigahan di umano nila sa Quadcom 2.0 yung doon ho sa Davao City. Abangan nyo yan, titirahin nun ng mga ilan po dyan mga kababayan itong si Pulong Duterte. Isipin mo na dito yung baha sa NCR. Katakot-takot yung mga nangyayaring baha dito sa NCR mga kababayan. Milyon-milyon po ang naapektuhan. Tapos mag-iimbestiga ka sa Davao. Ganyan mga kababayan, ganyan tayo pinapaikot-ikot nitong mga ilan ho sa mga politiko ho na ito. Tandaan nyo, ito na lagi kong iiwanan sa inyo. At the end of the day, papanaw kayo sa mundong ito. At yung mga kinurakot ninyo, hindi nyo yan madadala sa impyerno man o kung saan man kayo patutungo. Yan lang yung maliwanag dyan na hindi nyo madadala yan at the end of the day. Okay? By the way, ako mas umaasa ako dito kay Marcolita dito sa gagawing investigasyon. Dapat lang may makulong dyan. Kakapal na mga mukha ninyo. Talaga, ang laki-laki pera yan. Tapos ninanakaw nyo lang para para pang sariling interest nyo. Diba? Tapos yung may-ari naman talaga ng pera niyan, which is ang sambayan ng Pilipino, lumulusong sa baha para lang magtrabaho. Yung mga estudyante po natin kawawa. Talagang yung iba dyan to survive lang. Tapos, di ba? Ganyan ho ang kagarapal ho, yung mga ilan ho sa mga nasa kapangyarihan ho ngayon, mga kababayan. So, by the way, hanggang dito na lamang po muna yung susunod ho sa video ho natin, mga kababayan. Abangan ho natin yan.